Binigyan natin ng pagkakataon ang kanya pong anak para bawiin at iahon ang pangalan po ng Marcos. Subalit mga kababayan, 3 taon, 2022, 2023, 2024, 2025, alam nyo ho ang nangyari. Binagsak niya po ang Pilipinas. Bakit ko sinasabing binagsak niya ang Pilipinas? Normal lang naman po ang mangutang eh. Di ba? Okay lang ba 2 oras? 1 oras tayo dito? Okay lang po ba? Kasi sanay ako ng 1 oras eh. 2 oras sa pagbablog. Okay. Bakit ko po sinasabi sa inyo na normal lang mabaon tayo sa utang kung ang perang paggagamitan natin ay sa negosyo upang maapasenso ang Pilipinas. Pero mga kababayan, pansinin po natin, utang tayo ng utang sa ibang bansa. Wala naman po tayong nakikitang resulta sa mga inuutang ni Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, sa kasaysayan po, ito po ang presidente na mayroon hong pang-Guinness World of Record. Bakit? 3 taon bago mo nalaman na may korupsyon sa iyong pamumuno. Alam nyo, 3 taon, kung hindi lamang naging mayorya sa Senado at alam niya na iimbestigahan na dahil sa pamumuno ni Senator Marcoleta, lamado tayo sa Senado, di po ba? Sila na ang humahawak ng Blue Ribbon Committee. Iimbestigahan na. Eh ano hong ginawa ni Marcos? Nung advisor niya, unahan mo para bida ka. Samantalang 2024 pa ho, nananawagan na tayo na imbestigahan niya ang flood control project. Ano ho ang sabi niya? Binanggalang ng barko yan. Di ba? Napak-check ulit. Na-overwhelm lang. O, di ba? Nag-imbestiga ho ba siya? Hindi. Kasi, nung panahon na yon, hawak nila ang Senado, hawak nila ang Kongreso. Walang mag-iimbestiga. Naganap ang kaalyado niya ng masisisi, yung Dolomite. Pinalutang nila, kasalanan ng Dolomite yan. Kaya bumabaha ang NCR. Pero ho, natuklasan natin na ang mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng flood control project, ng mga korupsyon, yung mga ghost project, dahil po sa mga kontraktor, dahil po sa Department of Public Works and Highways, dahil po sa blanco, dahil po sa insertion na pinagagawa po ng Kongreso. Ngayon, lilinawin po natin, may pananagutan po ba ang punong ekotibo? Ay ba meron? Paliliwanag po natin. Kasi ho, hindi nila alam paano ho kinakailangan managot ang punong ekotibo. Ang presidente. From BICAM, saan nagmumula yan? Sa mga congressman. Sila ang gagawa niyan. May appropriation budget, si Saldico. Siya ang mag-aahain yan. Siya ngayon ang magdadala, papunta po, mga kababayan, kay Martin Romualdez at sa Grace po, noong panahon na yun. So pinagpirmahan nila yan. Okay na tayo doon. Pinirmahan. Pinapirma kay Marcos na naging General Appropriation Act. Nung magka-lechi-lechi na, wala na silang alam sa kanilang pinirmahan. Ang tinuturo, yung naghanda. Saan ka nakakita mga kabayan? Inayos mo dokumento. Pinapirma mo. Pinirmahan nila. Nung magka-lechi-lechi, wala akong alam sa pinirmahan nila. Inutil po ang tawag dyan. Am I correct? Ngayon po,
meron siyang itinatag na ICI. Kung hindi ba naman gunggong, dati na hong meron po na yung kaya na pangalan kay Greco Bellica, PAC. O, PACC. Okay, thank you. Binuwag mo. Ngayon, magtatayo ka. Ngayon, ayaw pang ipalabas sa mainstream media. Eh di, lutong Macau ang mangyayari. Ngayon, mga kababayan, nakakahiya. Ladies and gentlemen, sa mga kababayan po namin dito, sikat na sikat po tayo ngayon sa buong mundo. Sikat na sikat po tayo sa kawalangyaan ng gobyernong Marcos. Yung SK, anong sabi? Ay uurong ko na. Ayoko na magpautang sa Pilipinas. Bakit? Kasi kurakot kayo. Oh, hindi lamang po ang SK ang nagatras. Ano ang sabi ng mismong pinsan ni Martin Romualdez na si Babe Romualdez? Ang sabi niya, ang Amerika, nagdadalawang isip sila na ayaw nila na mag-invest sa Pilipinas. Bakit? Kasi punong-puno na po ng korupsyon. Nakakahiya tayo. Imbis na ipalita tayo na tayo mga kabayan sa Pilipinas, gumaganda ang ating ekonomiya, pinabalita po tayo sa iba't ibang bansa dahil po sa korupsyon sa pamumuno ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Mga kababayan, tayo ay kakatipon dito. Ang pakiusap po natin kay Bongbong Marcos, magkusa ka ng bumitaw. Huwag mo nang hintayin pa na matulad ka sa tatay mo. Kaya lang mga kababayan, dahil marami na silang nakurakot na pera, hindi po tayo tulad dito. Hindi kayo binayaran para makinig dito. Am I correct? Hindi kayo bayad